Mahigit sa 100 manggagawang Pilipino ang pinauwi mula sa bansang Laos at Myanmar matapos umanong gawing mga online scammer at maltratuhin ng kanilang employer. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. 114 na Pilipino ang pinauwi ng pamahalaan sa Pilipinas nito lamang Hulyo at Agosto matapos maging biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT, bukod sa ginawang online scammer ang mga Pilipino sa mga bansang Laos at Myanmar, minamaltrato din umano sila ng kanilang mga employer. Love scam yung karamihan. Iniinganyo nila mostly mga from Europe, from the United States. Meron din na ang market nila Middle East, ito mga huling uwi yata, ito mga huling repatriates, mga taga Middle East naman yung sinusubukan nilang mabiktima. So iniinganyo nila na mag-invest sa isang fake na cryptocurrency na scheme and only to find out walang ganung nawawala investment nila. Karamihan po sa kanila ay nakaranas ng physical abuse. Kapag sila po ay binibigyan ng quota ng kanilang mga employers, kapag hindi po nila nami-meet yung quota na yon, ay pinaparusahan po sila. Dumaan naman sa backdoor o sa illegal na exit point sa mga Pilipino, kaya nakalusot sa mata ng Bureau of Immigration. Mayroon ding ilan na mismong sa ibang bansa na recruit. Kaya hinihigpitan na ngayon ng gobyerno ang mga exit points sa bansa na ginagamit para makatakas sa mga illegal recruiters, katuwang Department of Transportation at ang mga lokal na pamahalaan. Of course, ang ating pong monitoring and surveillance ay tuloy-tuloy po para maprotektahan po ang ating mga kababayan. Nabigyan na naman ng tulong ng DSWD, DMW at DOH ng mga napauwing Pinoy. Sa 114 na nakauwi, may 2 hinihinalang recruiters at sinampahan na sila ng karampatang kaso. Muling nanawagan ng IACAT, huwag basta-basta maniniwala sa mga nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa, lalo na sa mga idinadaan sa social media. Huwag papayag na magtrabaho sa ibang bansa kung hindi lisensyadong recruitment agency o hindi otorisadong recruiter yung kausap ninyo. Madali lang yung i-check, no? Nasa website po ng DMW kung sino yung mga licensed recruitment agencies. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.